Ika-42 kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat siya nang may mapansin na napasabi na anong meron doon. Nagtatakang nakatingin siya sa kabila ng ilog na makikita ang 3 tao na nakahandusay sa lupa na wala ng mga malay. Nilapitan niya ito na papaisip kung ano ang nangyari sa mga ito. Napaturo siya ng isang daliri sa langit na malalim na nag-iisip habang napangiwi ng muka. Pinagmamasdan niya ang mga ito na sinabi sa isip na paano sila napunta sa ganitong sitwasyon. Sa mundo ng imahinasyon ni Ryu, sinasabi niya habang nakaupo sa bangko na base sa aking malamig at matalim na prediksyon, ang nasasaksihan ko ngayon ay, yung 2 lalaki ay mukhang mga tulisan na pumatay sa matandang lalaki, pero sa kabutihang palad, napatay din sila ng matandang lalaki. Inikisan niya ang isang lalaki na sinabi pa niya na ito ang lalaki bilang isa. Basag ang mga tadyang niya, malamang tinamaan siya ng isang bagay na parang bakal na bola. Tinamaan din siya ng bato sa batok kaya namatay. Nakalagay sa malapit ang brush sa kanyang bibig na sinabi pa niya sa kanyang pag-iimbestiga na may mga kalyo sa kanyang kamay na nagpapahiwatig na gumagamit siya ng kutsilyo. Ang kutsilyo na sumaksak sa matanda ay isang mumurahing kutsilyo na karaniwang ginagamit ng mga magnanakaw. Sa pagtingin sa kanilang kutsilyo, katawan, at mukha, siguradong sila ay mga tulisan. Inikisan din niya ang isa na sinabi pa niya na lalaki bilang 2, napatay din siya sa pamamagitan ng pagkakatama ng bato sa kanyang likuran, tila sapat siyang malupit para saksakin pa ang matanda habang namamatay ito. Na makikita ang 2 na binilugan niya na sinabi pa na kaya, sa simpleng pagtingin at paghusga sa sitwasyon. Ang 2 ito ay tiyak na magkasabwat sa krimen. Napahawak siya sa baba na sinabi pa niya na kung ganoon, saan nanggaling ang bato? Parusa ba ito ng langit? At paano naging biktima ang matanda? Tila marunong siya ng kaunting martial arts. Ang hindi niya alam ay siya ang may gawa nun, noong nag-eensayo. Siya sa ilalim ng tubig. Sinabi pa niya habang inikisan ang matanda na sa pagtingin sa mga kalyo sa kanyang kamay, ang bakal na bola sa malapit ay siguradong sa kanya. Itong 2 ito. At base sa pinsalang ginawa niya sa lalaki bilang isa gamit ang bakal na bola, mukhang malakas siya. Itinaas niya ang kanyang isang daliri na sinabi pa niya na pero siya ay nasaksak ng mga tulisan ng ganoon na lang. O baka masyado niyang minamaliit ang mga tulisan. Kung ganoon, naiintindihan ko kung bakit siya napatay. Humakbang siya na sinabi pa na pero malamang hindi dito. Umupo siya sa paahan ng matanda na napaturo siya sa ibaba na sinabi pa na pilay ang kanyang bukong-bukong, at may sugat sa batok. Ibig sabihin, sinubukan niyang umiwas ng mabilis at natisod at natamba. At sa kasamaang palad, natamba siya sa matulis na bato. Lumabas ang isang katauhan niya na sinabi habang nakahawak sa baba na o kaya, nung natamba ang matanda, nadaganan siya ni bilang 2 na may hawak na kutsilyo. Na sumagot ang nakaputing siya na tama. Kay tinding kamatayan ito. Pero iniisip ko, bakit itong matandang mukhang malakas ay hindi nakapag-react sa oras? Sinabi ng isang siya na nakaitim na nakakrus ang kamay sa katawan na baka kailangan niya talagang tumae. O sobrang uhaw, o dahil sobrang init ng araw, baka hindi na niya pinag-isipan. Maaaring may ibang dahilan, pero ano pa nga ba? Sumagot ang nakaputi na nakahawak sa baba na tama. Medyo matalino, ikaw nga talaga ang pinakamatalino sa universe. Tumawa ito na humarap sa nakaputing sinabi na ito ay wala lang. Nakaya mo ring hatulan ng sitwasyon batay sa pilay na bukong-bukong, kaya ikaw rin ang pinakamatalino sa universe. Tumawa ang nakaputi na ibinuka ang mga kamay na sinabi na tama ka dyan. Nakakrus ang kamay niya sa katawan na sinabi na tama. Iyon ang nangyari. Itinaas niya ang kanyang manggas na sinabi niya na anyway, hindi ko pwedeng pabayaan na mabulok na lang ang mga bangkay nila rito. Mas mabuti na linisin ko ito. Malapit nang lumubog, ang araw na mapapakinggan ang pagdukal ng lupa. Ibinaon niya ang mga bangkay sa lupa habang sinasabi na ayos na ito. Nagpunas ng pawis sa muka na sinabi niya na hoy tanda, ito ang isa sa pinakamagandang libingan dito sa bundok. Inilibing ko ang ibang mga tulisan sa mababang uri ng libingan, at nilinis ko pa ang iyong katawan at sinuutan ng bagong damit. Kaya masasabi mong ito na ang pinakamabuti kong nagawa para sa iyo. Binitawan ang pala na sinabi pa niya na at para sa serbisyong ito. Babayaran ako ng iyong mga naiwan na pag-aari. Kaya, huwag kang magalit at hamimlay ka ng mapayapa. Mabilis na lumapit ito sa gamit ng matanda na masayang binuksan. Sinabi pa niya na ngayon,
Tingnan natin kung ano ang iniwan nitong matandang ito. Napatakip siya ng kamay sa bibig nang makita niya ang isang supot ng pera. Napasabi pa ito na ang bigat ng supot na ito. Tinaktak niya ito habang napapasabi na wow. Ginto, mga gintong barya. Napakrus ng kamay sa katawan na bahagyang yumuko habang sinasabi na ang tagal ko nang hindi nakakita ng gintong barya. At mga nasa 230 ito. Binabayaran ako ng 20 barya bawat buwan kapag nagtatrabaho ako sa sobrang init ng tag-araw at lamig ng taglamig sa Pandayan. Hindi ba ito halos 1 taon ng aking sahod? Wow! Napakalaking halaga ng pera, at ito ay talagang mabuti. Nasinigaw pa niya na itinaas ang 2 kamay mula sa pagkakayuko na tumatawang sinabi na kaya dapat mamuhay ka ng mabuti. Sinabi pa niya na dapat ko itong ibalik bago pa ako mabaliw. Mabilis na lumipat siya sa isang gamit na sinabi niya na tingnan natin ang iba pang mga gamit. Inilatag niya ang mga ito na napapaisip siyang sinabi na meron nga siyang kakaibang mga gamit. Dagdag pa niya habang hawak ang maskara na ito ba yung tinatawag nilang balat ng mukha? Nakakatakot itong tingnan pero kapaki-pakinabang. Hawak ang papel na sinabi pa niya na ngayon bigla akong nagiging curious tungkol sa pagkatao ng matandang yon. At baka makakuha ako ng ideya kung babasahin ko ito. Binuksan niya ito habang sinasabi na Iron Ball Master Jean. Wow, mukhang Jean ang kanyang apelyido. Dahil may pangalan siya sa larangan, tiyak na isa siyang martial artist. Binasa niya ito, at ayon dito na nilalaman ng sulat, iniimbitahan ka naming maging guro sa training camp ng aming akademya. Sila ay mga mag-aaral na tunay na may talento at mamumuno sa hinaharap ng mundo ng Miriam, kaya kung kaya mong pagbutihin ang kanilang kasanayan sa martial arts. Maaari mong gamitin ang anumang paraan na gusto mo. Ang lokasyon ay Chienmu Training Center sa Yamesen, darating ang mga estudyante doon pagsapit ng Abril 1. At narito ang mapa ng lugar at 20 gintong barya. Kung kailangan mo pa ng dagdag na suporta, mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Sa loob ng 3 buwan, pakialagaan ng mabuti ang mga batang ito. Napapaisip siya na napalagay ng kamay sa baba na sinabi na Yebasu Pengsu. Ano kaya ang ibig sabihin noon? Isang kakaiba at pamilyar na pangalan. Ngumiti siya nang may binabalak na sinabi niya na anyway, magiging masaya ito. Dagdag pa niya sa kanyang isip na may pilyong mga ngisi na hindi-hindi, bukod pa sa kasiyahan. Hindi ba sinabi nila na kailangan nila ng guro? Hindi ko matanggihan ang tukso na ito. At masyado akong mabait para tanggihan ang ganitong kahilingan. Kahit pa yung 230 barya ay isang regalo mula sa langit, gagawin ko ang trabahong ito ng kusa. At may karagdagang suporta pa akong makukuha. Hindi ko kayang palampasin ito. Kinuha niya ang gamit habang sinasabi niya sa isip na 10 tao. Hindi ko alam kung sino kayo, pero maghintay kayo. Ituturo ko sa inyo gaya ng itinuro sa akin ng aking master. Sabay tawa ng pilyo, lumingon ng tingin sa gilid na sinabi pa niya na wala nang maraming oras, kaya kailangan kong magmadali. Sa totoo lang, gusto ko ring handa palagi. Habang naglalakad siya papalayo ay gumagawa siya ng pagsipol. Sumapit na ang umaga na tirik ang araw. Na makikita ang daan. Sa gilid ng kabundukan, makikita ang mga taong ito na naglalakad habang sinasabi na huwo. Ang init ng panahon. Dagdag pa ng isa na hoy, Namgang. Malapit na ba tayo? Tumugon ito sa kanila na malapit na tayo doon. Matagal na rin mula nang tayo'y nagsimulang umakyat sa Yamesen. Nagpupunas ng pawis ito na sinabi na sana makarating na tayo agad sa ating patutunguhan. Tingnan mo itong pawis. Maliligaw na ako sa sarili kong pawis. Tumawa ang batang Namgang na sinabi na ganun din ako. Anyway, Han yun. Natapos mo na bang magparehistro? Para sa susunod na semester? Ngumiti ang muka nitong pawisan na sinabi na oo nagawa ko na. Sa liberal arts at culture, pinili ko ang understanding of old ideas at the martial arts. Para dito, pinili ko naman ang use of fist at use of double sword. Sa foreign language, pinili ko ang Qianchug language. Ikaw, ano ang pinili mo? Tumugon ito sa kanya na nagparehistro ka rin ba para sa Qianchug? Ako rin ay nagparehistro sa parehong klase, pero kahit na ang Qianchug language ay maganda para sa hinaharap. Hindi ko alam kung magiging madali ang kumuha ng mataas na grado. Nag-enroll din ako sa Intermediate History at Understanding of Space para sa culture. At para sa martial arts, pinili ko ang use of short swords at fast movement, kaya medyo nag-aalala ako para sa susunod na semester.
Nagkatinginan ang dalawa na sinabi pa ng Maya benda sa ulo na hindi, alam ko wala lang iyon para sa'yo. Narinig ko na gusto mong haminin ang sarili mo. Pwede mo bang sabihin kung paano mo ginagawa iyon? Tumawa ang batang Namgang na sinabi na hindi naman. Malas lang ako sa pagpili ng mga subject sa registration. Hindi mo masasabi yan kung alam mo ang mga grado ko noong nakaraang semester. Ikaw naman, magaganda ang mga grado mo. Lalo na, nakuha mo ang unang pwesto sa beginner ng Qianchug language. Napahinga ng malalim ito na sinabi na akala ko makakahabol ako sa iyo ngayong semester. Pero dahil sa klase kong ancient ideology na kilala na hindi nagbibigay ng magagandang grado, yari ako. Baka hindi na ako makatulog. Ang plano ko pa naman ay makahabol sa iyo tapos makatulog ng mahimbing. Tumawa ang batang Namgang na sinabi sa kanya na ano, wow, hindi ko inasahan na maririnig ko yan mula sa iyo, isang disipulo ng shaman. Natumugon ito na makikita ang nasa likuran nila na ganun ba? Pero baka matalo na kita sa susunod na semester, kaya mag-ingat ka. Tumawa ang batang Namgang na sinabi na tatandaan ko yan. Na sinabi naman ng nasa likod nila na wow, kaya kahit taga rito si Rayong. Hindi ka pa talaga nakarating dito? Tumugon ang babaeng ito na tumawa na oo, at mukhang ganoon nga. Sa katunayan, mukhang sabik ka nung pumasok ka sa Yamesan. Nakatingin sa kanila ang dalawang ito na sinabi ng nasa unahan nilang kulay brown na buhok na bakit mo sinasabi yan. San, tinutokso mo ba ako? Tumugon ang kulay itim ang buhok na paano mo nalaman na tinutokso kita? Sabay tawa, magkahawak naman ang kamay ng isang ito na napatingin sa isang babae na pula ang buhok na sinabi na sabi mo ang pangalan mo ay Yang Okyon. Okyon, dahil nasa iisang grupo tayo at parehong sasanayin. Ayos lang ba na medyo mapalapit ako sa'yo? Tumugon ito na nagpunas ng muka na syempre. Na muli na namang sinabi ng babae sa kanya na, okay, naaalala mo ba ang pangalan ko? Na tumugon ng may pula ang buhok na naaalala ko na ang apelyido mo ay Dang at pangalan ay Moonhea. Isang tao ang papalapit sa dalawa habang sinasabi na paano kaya nagkakaroon ng sobrang lakas ng stamina ang mga taong nasa unahan. Iniisip ko kung ang grado ay nakabase sa stamina. Tumugon ang nakadilaw na tumutulo ang pawis sa muka na aray ko, sobrang init. Kung ganoon, ibig sabihin ba, mas mataas ang grado ng kapatid mo kaysa sayo? Tumugon ang nakapula na yun ay dahil lang nagkaroon ako ng sakit ng tiyan sa araw ng pagsusulit. At isang paa naman ang may suot na sapatos na sira, at pantalon na putol ang makikita na sinasabi na sobrang ang init. Dagdag pa nito na ano kaya ang ituturo nila. Pinadala pa kami ng ganito kalalim sa bundok, na makikita ang daan na naglalaglagan ang mga dahon mula sa mga puno. At dito na po nagtatapos ang ika-42 kabanata. Ika-43 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang araw na matindi ang sikat, na masayang sinabi ng batang Namgang na sa tingin ko nandoon na. Na napasabi ang mga ito nang makita ang pupuntahan nila na ayon. Ang sentro ng pagsasanay. Sa wakas, malalim na huminga ang isa na sinabi na gusto ko nang magpahinga. Tumawa naman ang isa na sinabi na kung ganoon, dapat ba nating bilisan ng kaunti? Mabilis na tumakbo ang batang Namgang habang sinasabi ng nakabendang lalaki na paano kung kami mga lalaki ang pumili ng higaan kung sino ang mauna makarating. Sinabi naman ng isa na kung ganoon hindi ako pwedeng matalo. Na sinabi ng nasa likod na bilisan na natin. Tumugon ang isa na okay. Sinabi naman ng nakakulay pulang damit sa likuran na ang init na nga, bakit pa? Na sinabi ng nakadilaw na damit na yan ang ibig kong sabihin. Sinabi naman ng taga-beggar sect sa likuran na bakit ba sila nasasabik sa ganitong bagay. Mula sa itaas ng malaking puno na patigil sila nang naglaglagan ang mga dahon nito sa kanilang harapan. At nagtatakang napatingin ang mga ito. Isang nakakulay asul na lalaki ang mabilis na bumababa sa kanilang harapan. At ang puwersa sa paglapag niya ay makikita sa hangin na may seryosong muka na nakatingin sa kanila. Itinaas ng batang Namgang ang kanyang isang kamay na pinahinto sila. At seryosong sinabi nito na sino ka? Tumugon siya na sinabi na sa wakas nandito na kayo, maligayang pagdating. Hindi naman makapaniwala ang mga bata na nakatingin sa kanya. At lumipat ang eksena sa Qianmo Training Center. Nakaupo ang mga bata sa kanyang harapan habang nagsasalita siya sa entablado na ang pangalan ko ay wala. Hindi,
Isipin niyo na lang na wala akong pangalan. Na nakatingin ang mga ito sa kanya na may pagtataka. Itinuro ang kanyang muka na sinabi niya na kung tutuusin, ang mukhang ito ay hindi ang tunay kong mukha. Ito ay dahil nagsusuot ako ngayon ng balat na maskara sa mukha ko. Nagulat ang mga ito na sinabi pa niya na at habang tinuturuan ko kayo mula ngayon. Hinding-hindi ko sasabihin kung sino ako. Dagdag pa niya habang nakatungo na nagulat kayo. Marahil, ang dahilan kung bakit ako nakasuot ng balat na maskara at itinago ang pangalan ko ay para tulungan kayo sa inyong pag-aaral. Na napatingin sa kanya ang mga ito na nanalaki ang mga mata. Sinabi pa niya sa mga ito na kung ibubunyag ko ang aking uri at katayuan, baka kailanganin kong bigyan ng espesyal na pagtrato ang mga estudyanteng may koneksyon sa akin sa pamamagitan ng kanilang pamilya o angkan. Ngunit sa harap ng edukasyon, walang ganoong bagay na uri o katayuan. Kaya, itatago ko ang aking mukha at pangalan upang magbigay ng patas na pagtuturo sa lahat. Kanya-kanya ang mga sinasabi nito sa kanilang isip na sinabi ng batang Namgang na wow. Parang isa siyang taong may dakilang pagkatao. Na sinabi naman ng lalaking katabi niya na kung iyon ang dahilan. Bakit parang kainahinala, sabi ng taga-beggar sect na bata habang napahinga. Sinabi naman ng mga babae na wow, may ganoong kalalim na kahulugan. Tama ang sinasabi niya. Muli na namang sinabi niya habang napahawak sa dibdib na nakatingala sa gilid na ngunit syempre, habang magkasama tayo, maaaring may makapansin sa estilo ng aking martial art at malaman kung sino ako. Ngunit kung ganoon, tandaan ninyo, ang ugnayan na binuo natin dito ay maglalaho agad paglabas ninyo rito, walang matitira. Na makikita ang mga batang ito na nanamamangha sa mga sinabi niya na kung talagang nais ninyong paghusayin ang inyong kakayahan, kalimutan ninyo ang inyong uri at katayuan. At ang pinakamahalaga ngayon ay ang iyong kahandaang matuto sa aking mga turo. Dagdag pa niya na tila may mga alon sa kanyang likuran na isa lang ang dapat ninyong tandaan. Para sa inyo, ako ang inyong master. Na tumugon ang mga ito na sumigaw na oo, master. Nakapikit siyang nakangiti sa isipang sinasabi na hindi ko akalaing ganoon pala ang nararamdaman ng isang guro na tawaging mabuti. Pakiramdam ko, nagbubunga na ang aking pagsisikap sa nakalipas na 15 araw, na makikita ang ginawa niyang plano ng pagsisikap, na nakaharap siya sa salamin na sinabi niya na ganito pala ang hitsura ko. Inilagay niya ang maskara sa muka na sinasabi niya na kung patuloy kong susuotin ito, magiging hindi komportable. Kailangan ko ring magsuot ng puting peluka. Dagdag pa niya na nakatingin dito na ngunit hindi ko pwedeng patande ng lahat ng parte ng katawan ko. Kung sakaling mapansin ng isang tao at sabihin na nagsusuot ako ng balat na maskara. Ano ang gagawin ko? Biglang nagulat siya nang sinabi sa kanya ng kanyang master na hoy, ikaw. Ano ang ginagawa mo? Ikaw ba ay nagme-makeup ngayon? Gamit ang katawan na yan. Natatarantang sinabi niya na hindi, normal na pagtingin lang ito sa mukha. At pwede ka bang kumatok muna bago mo buksan ang pinto? Seryosong sinabi sa kanya ng kanyang master na hindi pwede. Kung hindi kita titingnan ng ganito, luluwag ka at may masamang mangyayari gaya ngayong araw. Wala akong nakikitang karne, at saka kukuha na sana ako ng inumin. Pero wala kahit isa. Dagdag pa niya habang ibinuka ang kamay na may saysay ba ito sa'yo? Ako, sa edad na ito, kailangan pang bumaba sa nayon. Ha, pinalaki kita at tinuruan sa lahat ng taong ito, at ang ginagawa mo lang ay tumingin sa salamin at walang pakialam sa iyong master. Lubos mo akong binigo. Isinara ng master niya ng malakas ang pintuan habang sinasabi pa na babantayan na kita mula ngayon. At kung gusto mong humingi ng tawad, mas mabuti pang dalhan mo ako ng maraming karne at inumin. Nakatingin siya sa pintuan na sinabi niya sa isip na paano siya naging ganoon kawalang hiya. Ang aking guro marahil ang pinakamahusay pagdating sa pagiging walang hiya. Nakatingin sa maskarang muka na sinabi pa niya na teka, kung ang ibig sabihin ng pagiging walang hiya ay ang pagsisinungaling, kung gayon kailangan ko lang magsinungaling. Itinaas niya ito sa harap ng mukha niya na napalagay ng daliri sa baba na sinabi na tama, sasabihin ko na lang na hindi ko. Maaaring ibunyag ang aking pagkakakilanlan, kaya ako nagsusuot ng balat na maskara. At pagkatapos pumunta siya sa silid-aklatan kung saan mananaliksik sa kanyang sariling pag-unlad. Na sinasabi niya sa kanyang isip habang naglalakad na ang planong tulad nito ay gagana lang batay sa kung gaano ka kakinis magsalita, gaano ka kalamag tumingin, at gaano ka katalino pakinggan.
Hawak ang mga aklat na sinabi pa niya sa isip na bilang ako ay isang tapat at mabait na tao. Kung ganoon, talagang kailangan kong matutunan ang mga ganitong bagay. Binasa niya ang mga libro na may mga pamagat na paano magsinungaling, paano manloko ng tao, at paano umarte. Na makikita ang mga libro na nabasa niyang nakasalansan. At pagkatapos tumayo siya na napahawak sa divider na malalim na nag-iisip. Na makikita ang mga sinulat niyang mga salitang ito na alipin na disipulo. Pondo, kokolektahin mula sa estudyante pagkain. Sariling kasapatan. Kabuuang 10 tao ay nangangahulugan ng 10 beses na tubo. Paano gawin ang tunay na pagsasanay na ibig sabihin din ay walang hanggang lakas ng paggawa? Na nakangiti siya na naiisip na wow, hindi ba ito perpekto? Dahil ako ay isang henyo, madali lang ito. Ngayon, ang natitira na lang ay ang huling paghahanda. Pagsisikap 3, schedule ng oras at huling paghahanda. Na makikita ang pandayan na sinisigaw sa kanya ng may-ari na ano? Sariling gawain. Sa loob ng 3 buwan. Hoy, may saysay ba talaga yon sa'yo? Tumugon siya hawak ang maso sa balikat na bakit naman hindi. Nagtatrabaho ako kada 2 araw ngunit doble ang nagagawa kumpara sa iba. Hindi mo na kailangang mag-alala dahil imo-maximize ko ang aking kahusayan sa trabaho para mapunan yon. Natumugon ang may-ari sa kanya na tama, pero ano ang ibig mong sabihin nung sinabi mong may ipapagawa ka? Gagawa ka ba ng espada o kung ano? Itinuro ang kanyang pulse heiress na sinabi niya na hindi yon. Gusto ko lang gumawa ng 40 na ganito. Gusto kong i-produce ito ng maramihan, at ako mismo. Ang gagawa kaya hindi mo kailangang mag-alala. Kaya pwede mo bang ibawas sa aking gastos at bigyan ako ng diskwento ng manggagawa? Nakatalikod siya sinasabi ng may-ari ng pandayan na 40 noon. Mayroon bang tao na gustong magsuot ng ganyan? Tumugon siya na oo, magkakaroon na kaagad. Pagkatapos ay walang kahirap-hirap na pinapalo niya ang mainit na bakal. At pagkatapos makikita ang mga natapos na kagamitan na sinabi sa kanyang isip na ayos, ngayon tapos na ang lahat ng paghahanda. Nagpunas ng pawis sa muka na sinabi pa niya sa isip na ngayon, halina, aking mga mahal na disipulo at pagdating ninyo, ako ay magiging ang inyong guro. Na masayang itinaas ang kanyang 2 kamay habang tumatawa. Balik sa kasalukuyan, na nakapikit siyang nakangiti sa isip na sinasabi na kahit na mahirap, mas magaan na ang pakiramdam ko ngayon. Bukod pa doon, sulit naman ang lahat. Tinatawag na rin akong master ngayon. Dagdag pa niya sa isip habang nakaikis ang kamay sa katawan na nakakakilig ito. Ang pagiging guro ang pinakamaganda. At pagkatapos ay sinabi niya sa mga ito na iyan na ang pagtatapos ng aking pagpapakilala. Dagdag pa niya na kahit pansamantala lang ang oras ko sa pagtuturo sa inyo, ang koneksyon natin bilang guro at estudyante ay magtatagal magpakailanman. Kaya, mananatili kayong magpakailanman bilang disipulo ko, at mananatili ako magpakailanman bilang master nyo. At pagkatapos may itinuro siya na sinabi na kaya naman, naghanda ako ng isang espesyal na regalo para sa inyong lahat. Na makikita ang malaking kahon na sinabi pa niya na ang regalo ko para sa inyo ay isang palamuti, at isa ring alaala. Dagdag pa niya na may tiga-4 para sa lahat, maaaring medyo magaspang ang hugis, ngunit tiyak na mapapahusay nito ang inyong kakayahan. Napasabi ang mga ito na wow, naghanda ang guro ng regalo para sa atin. At may tiga-4 para sa atin. Isang palamuti, at pinapataas pa nito ang ating martial art. Na sinabi pa ni Ryu sa kanila espesyal ko itong inihanda. Para sa inyo, ngumisi siya at sinabi pa na pwede ito sa babae at lalaki, kaya lahat ay makakakuha ng pare-pareho. Makikita ang kahon na sinigaw ng mga bata sa kanya na oo, maraming salamat master. At dito na po nagtatapos ang ika-43 kabanata.